So, maganda yung kanyang charging. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, welcome sa ating channel at ngayon meron tayong i-check na charging system ng Gixxer 150 Suzuki. So napakahalaga sa mga battery operated na good yung ating battery at saka ating regulator. So, ang regulator natin ay dapat nasusuplayan niya, nami-maintain niya yung ating battery para maganda yung ating mga accessories na nakakabit sa ating motor, especially yung ating CDI. At siyempre itong battery natin, pag hindi okay yan, at basta okay yung ating regulator, walang problema. Hindi pa rin maapektuhan yung arangkada ng ating motor. Pero pag ang nasira yan, yung ating regulator, kahit bago yung battery mo, pag nalubat na yung battery mo, papalyan na yan pag hindi na maayos yung regulator natin. So napakalaga itong rectifier regulator natin na good. Okay, pag pumalya na yan, palitan na agad mga kabasic. So i-check na natin. Okay, so ngayon mga kabasic, check muna natin yung laman. Yung ilang volts ba yung ating battery, kung na-maintain ba ng ating regulator itong battery natin. So hindi mo muna siya i-start para makita mo kung ilan yung laman ng battery natin. So itong motor na ito hindi man na-stock to, ginagamit to araw-araw minsan. Kaya check natin. Ilagay natin na sa 20 volts yung ating multimeter tester. Makita ba mga kabasic? Yan. Okay, kita. So ilagay natin sa ating positive at saka negative. Ayan o. Ganda. Yan. 13.4 volts. So maganda yung ating battery na maintain ng ating regulator. So ngayon, medyo less na yung pangamba natin na hindi na okay yung regulator natin kasi na-maintain naman itong ating battery. Ngayon, start na natin mga kabasic. Tingnan natin kung ilan ba yung charging ng ating regulator. Kung ito ba ay nasa 14.5, 0.4, mga ganon. Regulator kasi naka full wave to mga kabasic. Makita natin sa ating wire dito sa kanyang stator is dalawang yellow yan na ito. Kita ba dyan? Yan yung dalawang yellow. Full wave. Siyempre mga ganito dapat full wave kasi talagang ang source ng kanilang CDI is galing sa stator. Siyempre stator, regulator at saka battery. Ayan, so start na natin at check natin yung kanyang charging. Yung charging ng kanyang regulator. Right? On natin. One click, no? One click mga kabasic. Ang ganda. Ngayon, sa idle niya is ayan. Ito maganda yung ating connection ng ating ayan, 14.2. So, i-accelerate natin to. Dapat hindi siya lalagpas ng 15 volts. Dapat lang mga 14.45. Ganun mga kabasic. Alright. Check natin. So, maganda yung kanyang charging. No? Normal pa yung kanyang charging. So, hindi siya overcharged. Maganda na yun, 14.4. 14.5, ganon. Napakaganda na yun na nami-maintain ng regulator yung trabaho niya. Na-charge niya yung battery, i-maintain niya yung battery natin. Siyempre, para hindi malubat yung ating battery at masuplayan niya yung mga accessories natin at siyempre yung mga ilaw at busina ng ating motor. So, hindi siya lumagpas. 14.4 lang volts siya. Okay na yun mga kabasic. Wala nang problema yun, no? Maganda na yun. Wala ka nang hanapin doon. Alright? So, ganun lang mag-check mga kabasic. Napaka-basic. At sana may natutunan tayo sa ating short, maikling video sa pag-check ng charging ng ating motor. Dito na tayo mga kabasic. Magkatapos at salamat sa inyong lahat. At again, salamat sa mga subscribers natin dyan. Shout out sa inyong lahat. At sa mga napanood yung video natin. At gusto nyo yung ganitong klaseng video, please subscribe na rin and click the bell button para ma-update kayo lagi sa mga panibago nating mga tutorials patungkol sa ating mga motor. So, thank you and God bless everyone.